kaibigan, nakaraang linggo ay naging laman na naman ng mga balita si Venus Ra dahil nga siya ay pinagbibintangan ni Miss Australia na naging runner-up, second runner-up, third runner-up na naglagay daw ng pin sa kanyang national costume gown sa nakaraang pageant sa Miss Universe sa Las Vegas upang ipaliwanag ang kanyang side dahil isa siya sa pinagbibintangan na dito Miss Universe fourth runner-up Venus Ra. Venus? Hi, good afternoon. Good afternoon. Okay, maganda yung hapon pero sana hindi masira itong mga isyong to. Okay, so ano talaga ang feeling mo na isa ka raw sa mga suspect at sinasabing sumabot sa costume ni Miss Australia? Actually, sabi ko nga po, hindi po ako naniniwala na sinabi ko ni Miss Australia. Kasi sobrang close po kami talaga. Di po ba, nasabi ko before, roommates po kami sa LA. And parang, sabi ko hanggat hindi ko napapanood siguro sa YouTube na personal na siya yung nagsasalita or narinig sa radio or somewhere na alam ko na boses niya yun, hindi ko papaniwalaan na sinabi niya na pinagbibintangan niya ako. At saka may parang Twitter message siya na sabi niya, Venus and I were very close, ganyan-ganyan. Parang, in fact, we're roommates sa LA. And meron siyang best friend na Filipino na palagi kaming nag-uusap, tapos sinatranslate na kami sa Australia. So parang, sasabihin niya yun, bakit niya sinabi yun? Hindi ko alam. Okay. Actually, hindi ko nga po alam kung ano na national costume niya, hindi ko matandaan. Venus, okay, yung ba Twitter na yan, sinabi niya yan before the issue or after the issue? Doon siya, kailan ba siya nag-tweet? Yung sinabi niyang close kayo? Kahapon lang siguro or nung isang araw. Parang after lang nung lumabas yung news na gano'n. Okay, so does it mean dinideny niya na ikaw yun? Parang sabi niya, nalulungkot daw siya. Parang sinasabi niya that it was untrue na parang pinagbibintangan niya ako. Parang sinabi niya lang na there's someone na gumawa, parang ganon. Pero hindi daw siya nag-drop ng names, parang ganon. And sabi niya, why would I do that to Miss Philippines, to Venus? Because in fact, we're very close sa LA, ganyan-ganyan. And parang yun nga po, sabi ko, hindi ako actually ako personally ayoko maniwala. Kasi nga po, parang bakit naman niya sasabihin yun? Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Venus, itatanong ko lang, after the pageant ba nagpalitan kayo ng email address? Opo, actually sa LA pa lang, friends na kami sa Facebook. Tapos nag-message nga ako sa kanya kahapon sa Facebook. Sabi ko, hindi ko pa na-check kung nag-reply na siya. Pero sabi ko sa kanya, parang bakit naman ganun yung news? Parang sabi ko, kakaiba. Sabi ko, alam ko naman na magkaibigan tayo and alam mo naman na hindi ko gagawin yun. Parang ganun. Okay, sa tingin mo ba totoong beso mabutahe? Well, hindi ko po talaga alam kasi nung nandun ako, wala akong nabalitaan na sinabi niya or nagsabi siya sa isang mga organizers na, well, may gumawa ng ganito sa ano ko, sa gown ko, and siguro naman kung meron, or ewan ko kung totoo, sana sinabi niya na siguro doon pa lang para at least na-check or something ganon. Eh, actually, hindi ko po talaga alam, natatawa nga ako nung first na nabalitaan ko, parang, bakit niya ako pagbibintangan? Hindi ko nga alam kung alin ang gown niya. Hindi ko alam kung anong kwarto niya sa Mandalay kasi iba-iba yung room assignment namin. Okay, ito na lang, para positive naman. Message mo na lang sa mga Bicolanong talagang who really welcomed you very warmly. Oh my God, napanood niyo po ba yung balita? Yes. Sobrang dami pong tao. Parang, nung pumunta kami doon, sobrang tindig balahibo talaga yung mga estudyante, yung mga matatanda, like may mga panda pang sumalubong sa akin. Tapos naulanan pa sila kakay-antay. Sobrang pasasalamat ko sa mga Bicolano. Nag-antay talaga sila and sobrang excited sila makita ko, nagdihiyawan. I'm very happy po, sobra. Anyway, thank you very much, Venus. At least napaliwanag mo na nagsalita na rin Miss Australia and we're so happy for you. Congratulations. You did nakakatawa ka dun sa Show Me the Money last Sunday. Congratulations. Thank you po. I love the VTR. Thank you. Yes, thank you. Okay. Thank you po. Thank you. That was Venus Ra, fourth runner-up Miss Universe 2010. And eto na, Hot Male Kapuso Stars, pinagkaguluhan sa Wild Domination sa 2010 Cosmo Bachelor Bash. Panoorin nyo to. Siyempre, umiinit ako. Ano ba, siyempre, super sexy ang boyfriend ko, di ba?
big bulk of the female population rushed to the World Trade Center last Thursday to witness Cosmopolitan Magazine's Bachelor Bash 2010. Dubbed as Wild Domination, Starstruck Season 4's ultimate hunk Aljura Brenica opened the show na sinundan ng iba pang kapuso hunks. Wala akong masabi. Everything went well. The crowd is wild. Sobrang nagagalak po talaga ako na mapabilang sa Cosmo Bachelor Bash. I mean, a lot of people always see me doing comedy, diba? Like comedy bar, like making people laugh. And today was iba ng feeling kasi I had to feel sexy, wild. Ko lahat ng paghihirap ko, diet. Kumbaga, ang dami naman taong sumigaw sa akin. Parang nawala lahat. Ang daming babae dito. So, parang just enjoy. Parang try to entertain them. So, I enjoy. Sobrang na-enjoy ako. Isa rin sa mga nagpakilig sa mga naroon ay si Daniel Matsunaga. Aware ba si Heart Evangelista na magpapasexy ka? It was not a sexy show, just topless, diba? But yeah, she knew it. She knew about the show. She was like, oh yeah, it's fine for her. Si Lovie po, nagpakita ng support for Rocco Nacino na may ganitong eksena sa rampa. Well, of course, pumunta ako dito for Rocco. Yeah. He invited me here, so sabi ko pumunta ako. Dito ako. I'm really happy na pumunta siya dito kasi isang text ko lang sa kanya, nag-reply siya agad na pupunta siya. So, Lovie, thank you. Mas napasaya ako dito. Present din ang sister ni Maxine Magalona na si Sab. Sab, may something special na nga ba between your sis Max and Dominic Rocco? Parang naligaw ba siya? Naligaw ba siya? Akala ko friends lang sila. Ay nako, grabe. Hindi ko alam sabihin ko. Pero alam ko, close friends sila. And gusto ko naman siya. Mabait siya. Eh si JC Tuseco na ex-flame ni Maxine, affected ba sa Maxine-Dominic issue? Hindi ko alam. Wala ko alam eh. Wala ko alam actually. Actually, naka-basketball ko na before. Ano naman kaya ang na-feel ni 2010 Binibining Pilipinas International Krista Kleiner nang makita sa ramp ang boyfriend na si JR? Siyempre, uminit ako. Ano ba, siyempre, super sexy ang boyfriend ko, di ba? Hindi ako sexy. Super sexy siya, dito. Super sexy siya. Napasala lang. Nagpapa-impress ako dito kaya sumali ako dito. Tita mo. Samantala, ipinagtanggol naman ni JR si Krista sa mga bumabatikos dito nang maluha ito sa pagdalaw sa site ng hostage taking sa Quirino Grandstand. Maraming haters talaga. Ganon talagang ating business dito. Kaya pag meron siyang gustong gawin na maganda, syempre hindi natin maiwasan yung mga tao na magsasabi ng mga negative. Kaya sa akin, dinededba ko na lang yun. Basta sa akin, hindi ako pupunta doon para sa ibang tao, kung hindi para sa sarili ko at para makiramay sa mga namatay at sa mga pamilya nila at para sa mga Chinese. Sa ngayon, naghahanda na si Krista para sa 2010 Miss International Pageant sa Chengdu, China. I'm getting ready with Binibining Pilipinas. We're doing training, fittings. We just did a photo shoot. I'm gonna be leaving October 20th and then the competition is November 7th and I'm very excited. Na nasagap ng mga chismis. Sa press ko ng bagong game show ng Kapuso Network na Asar Talo, lahat panalo. Kuwelang nakipagbiruan ang host nito at nagbabalik kapusong si Edu Manzano. Kung meron po kayong mga gustong itatong mga regalo, I am turning 55 next week. Happy birthday! This is going to be my 30th year in the business. At noon kasi nung ako nagsimula, marami sa inyo ang sumuporta, marami ako nakikaibigan dito, and I would like to think that we've had a good 30 years. GMA, maraming salamat sa inyong warm welcome.
na ginawa niyo para sa akin. Present sa nasabing okasyon, sina GMA Senior Vice President for ETV, Ms. Wilma Galvante, at Vice President for ETV, Ms. Marivin Areata. Dati naman ako nag-start sa GMA. Yung Not So Late Night with Edu, na mahaba-habang show rin yun. Nakailang years din ako doon. Started in GMA. And then nakapag-short stint din ako sa Unang Hirit. And then I also did Emergency. You know, so hindi alien sa akin ang mga tao sa GMA. And hindi lang katrabaho, kundi naging kaibigan ko rin eh. So, I'm coming back and renewing old friendships. Masaya ako. Dahil matagal ding nawala sa telebisyon, aminado si Edu na kailangan ito ng konting reorientation at iba yung focus, lalo pat sa isa sa mga episodes ng Asartalo ay nakasama niya ang Star Talk host na si Manay Lolit Solis. Minsan, depende din sa mga guest mo, like si... I'm sorry, kapag si Lolit Solis ang guest mo, iba. Parang ano eh, parang babaeng possessed. Di ba? I mean, meron kami mga pwestong tinatayuan, pero umiikot, hinahabol ko eh. You know, ibinabalik ko dito tayo dapat, yan yung ilaw, yan yung camera, tatalikod kung saan pupunta. And then may Anjo, may Joey Marquez, may mga revelations tungkol sa isa't isa na I'm sure even yung media hindi alam. Pati ako, marami ako na nasagap ng mga chismis. Pero ani Edu, hindi purong asaran lang ang magaganap sa kanyang bagong game show. We're here to entertain, not here to insult. Sabi nga, di ba? Pwedeng mangasar, pwedeng mangalas ka, pero hindi mo dapat saktan yung mga damdamin ng mga contestants. Sa press con nga ng nasabing programa, may patikim na pangaasar kay Edu. Nasaan ka ba kay Senator Bong Revilla? No, never. Just, ano ba? Sige, labas pa! Dito gumigit na ako kung halimbawa medyo nakita ko hindi na masyadong maganda yung pinupuntahan yung biro, yung alaskahan, at lagi ko din re-remind sa kanila, dito talaga walang personalan. Wala, asaran lang. Abangan ang Asartalo, lahat panalo, araw-araw, simula September 18, Sabado, bago Eat Bulaga, dito lang sa GMA. Si Ryan Agoncillo magiging tatay na in less than 2 months. So, hintay-hintay ng konti dahil ang sinabi ng doktor is within 6 weeks. Last month kasi suhi pa yung bata pero umikot na. Nag-side view na. So, hindi namin alam kung sana magtuloy-tuloy na yung baliktad na siya. Hindi pa man nga, hectic na sila sa baby showers. Oo eh. Parang alam ko mga 4 na baby shower nga yung gagawin eh. Kasi meron kay Ate Sharon, meron si Mami Carol, meron yung mga kaibigan niya, meron yung mga kaibigan ko. Sabi ko nga, tsak yan, paglabas ng batang yan, napakalinis niyan. Dahil 4 yung shower na dinaanan. At si Juday? Okay naman siya. Liyad na maglakad. Medyo makati pa rin po ang paa. Gala pa rin ang gala. Kung ano. Siya isa siyang ngayon, dakilang ina ng tahanan. Pinaninindigan niya, kaya lahat kami, ako at yung anak ko, enjoy na enjoy. Totally exposed! Christian wedding ni na Regine Velasquez at Ogie Alcacid sa isang beach daw gagawin. Abangan! It's a beach wedding. Beach wedding siya, so... Ba't kayo Everything will be, if not perfect, almost perfect for Regine.